Hello, praise. Ayan. Okay. So, hello po. Good afternoon. Welcome po ulit, no? Andyan sila Tito Che. Andyan din si Avril. Ayan. So, hello. Welcome po sa ating Bible study. Tsaka po sa mga makakapanood nito online. Welcome po. Yes, Tita Bing. Maya-maya baka manonood na yan. Alright. Sige po. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible study. 18 hanggang 20, no? So, yun ang ating bibigyan ng focus sa hapon na ito. So, tayo po ay manalangin muna. Sige po. Let us pray. Panginoon, amin po ikaw dinadakila at kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong habag sa pagliligtas mo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo at pananatili sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu. O Diyos, patuloy mo po kaming turuan at naway sa iyong habag, ipahayag mo po ang iyong salita at paliwanagin ito sa mga puso namin na patuloy po kaming magbago at baguhin mo na maging totoo po itong lahat ng mga salita mo sa aming mga buhay para po sa ikakapuri at pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. O Diyos, amin pong dinadalangin din ang pag-iingat mo po, Lord, sa aming kapatid na si Lolo Myong na ngayon ay nakakaramdam ng sakit sa kanyang katawan o sa kanyang tiyan. Salamat, Panginoon, na kami ay pinagaling mo higit pa sa pisikal na aming mga sakit, patang espiritual na aming kagalingan at pagkakaligtas. Salamat, Panginoon, even sa iba pa namin kasama na wala dito. Naway bigyan mo sila ng puso, O Lord, at papaalala sa kanila ng iyong pag-aaral ng iyong salita. Ingatan mo po ang bawat isa. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alright. Hello. So, okay, ready na tayo? Na-share ko na po yung screen, no? Nandiyan na, nakikita nyo na po. Okay. So, basahin muna natin 18 hanggang 18, 19, 20. Tatlo lang naman po, no? Sige, request ko po si... Ano ba pwede? Dad, pwede pakibasa, Dad. Yung 18, 19, tsaka 20. Okay. Ulit. Take 2. Lucas 1, verse 18. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalaman gayon nga, sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. 19. At sinagot siya ng anghel, ako si Gabriel, at tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. 20. Subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Okay. Yan po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Okay. So, alright, verse 18. Sabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalamang gayon nga, sapagkat ako ay matanda at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. So, para po sa mga bago at mga makakapanood nito, meron po kasing nagpakita, no, na anghel kay Zacarias at sinabi
Okay, basahin lang po natin no, para magkaroon sila ng idea. So, simula po sa verse 14. So, ito po yung sinabi, no? Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan. Sorry. Okay, verse 13 pala. Okay? Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. At ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya ay mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya ay lalakad sa unahan niya sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ng mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga sawail sa karunungan ng mga matutuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. So, yun po yung sinabi ng anghel, no, kay Zacarias. Ngayon, ito po yung naging tugon ni Zacarias. So, actually, ito pong Bible study natin sa hapon na ito ay tayo po ay magbibigay ng focus doon po sa naging tugon ni Zacarias. At titingnan po natin kung ano po ang ituturo ng Panginoon sa atin, no? Sa pagbabasa. So ito na po yung naging tugon niya. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalamang gayon nga sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. Okay? So yun po, no? Sige, bago po ako mag-share sa inyo, gusto ko din po muna marinig kayo, no, sa inyong mga napag-aralan. So, we want to hear from you as well. Sige po. Sino pong may i-share po patungkol po dito sa verse 18? About po sa tugon ni Zacarias. Ano po yung mga observations natin? Sige po, anyone? Sige po, Dad. So, ang naano ko lang dito, ang pinupunto, parang si Zacarias, nagtanong lang naman siya. No? Nagtanong lang siya na, pero nagtanong lang siya na paano, kasi nga, parang nagtataka lang siya o nagugulat. Yun nga, sila'y matanda na. No? Parang tinanong niya lang yung anghel. No? 18 lang ba? Sige, Dad, pwede may pagpatuloy. Sige po. Parang ang meron lang parang gusto kong maaari matanong ko sana kay Gabriel. No? Kasi kaya nga, asan si Gabriel? Asan si Gabriel? Kasi sinabi dito na parang inano siya ni San Gabriel, ako si Gabriel, no? Na ay nano niya kagad na hindi naniniwala si Zacarias. Diba ang pagtatanong, hindi naman yan sign na hindi ka naniniwala. Ang gusto ko lang liwanagin kay Gabriel, bakit sinabi niya na hindi siya naniniwala kagad? Yun lang ang ano ko dito. Parang yung pagtatanong niya,
Parang ang naging is hindi na kagad siya naniwala. Okay, maganda. Okay. Alright, maganda po to na mapag-usapan natin kasi dito talaga din tayo na matututo at makikita natin kung gaano kahalaga yung masinsinang at maiging pagbabasa talaga, no? At yung hindi lang babasahin mo at face value yung mga text na mga verses natin pong binabasa. So, sige po, may sinabi po dito si Daddy na itong verse 18 na hindi naman pagpapakita na nagduda si Zacarias. Okay? So, sa pagkakabasa po ni Daddy, hindi nagduda. Hindi yan pagpapakita ng pagdududa kasi nagtanong lang naman nga si Zacarias. Okay? So, yun po muna. Dito muna tayo re-revolve sa ating pag-aaral. Dito ba sa verse 18 ay nagpakita ba ng pagdududa si Zacarias o hindi? So, yun yung parang tanong dito kung nagduda ba talaga. Kasi, babasahin po natin. Sige, hindi ako magbibigay muna ng sagot, no? Gusto ko na tayo lahat magtutulungan tayo na i-uncover sa pakikinig natin, no? O kumbaga sa gabay ng Banal na Espiritu, i-uncover itong verses na to. Sige, sino pong may masasabi doon po sa nasabi ni Daddy or may masasabi dito patungkol dito sa verse 18? Gusto ko rin marinig kung si Mami ba or saka si Siren ay kumbaga ganun din ba ang inyong pagkaka-aral nitong verse na to or may iba kayo or may dagdag kayo na masasabi since magkakasama man kayo dyan? Ako sa akin, yun nga, yung ano ko rin dun kay Zacarias, nagtanong lang siya. Kasi dito ko lang yung dito sa kay Maria, yung sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang wala pang nakikilalang lalaki. Ganon din, yung nagtanong lang din siya. Yung dito sa ni Maria. Kasi nabasa ko rin tong kay Maria na binigyan niya. Opo, nandyan nga po yun. Anong verse yun, ma'am? 34. Okay, eto, para po mas lumawak tayo kaunti. Verse 34. Ganito po kasi sabi sa verse 34, no? Sabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki. So, ang ibig sabihin po dito kasi, nagpakita po yung anghel na si Gabriel din kay Maria na sinabi sa kanya na ito, verse 31. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay mag-ahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At ito po ang naging tugon ni Maria. Sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? So ito po yung parang naging comparison nila Daddy, no? Na si Maria naman, nagtanong lang din siya. Diba? And ganun din ang pagkakatanong ni Zacarias. Paano ko malalamang gayon nga? Alright? So kaya po nasabi nila na ito'y pagpapakita lamang ng pagtatanong. Okay? So, kaya nga parang nasabi din ni Daddy, gusto niya tanongin si Gabriel kasi sa verse 19, sa verse 20, sinabi niya, dahil ikaw ay magiging pipi at di makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari. Ang mga bagay nito ay sa simula pala, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita. So parang tanong ni Daddy, bakit hindi siya naniwala? Nagtanong lang naman siya. Okay? Sige po. Maganda yun na tanong. Sige, anyone, baka meron po kayong maidagdag, kalamamida. Ikaw, Sai, gusto ko marinig si Siren. Okay, bawat isa po, no? Gusto ko marinig. So maganda na po kayo, lahat po makakapagsalita.
Don't worry. Sige, Siren, ikaw naman, Sai. What's your say? What you say? What can you say? Siren, sige. Lahat po tayo ha, yan, maganda. Ano yung tanong mo dad? Yun nga yung pagtatanong. Tsaka, Would you, agree ka ba kay mom at dad na nagtanong lang si Zacarias? May pareho ka bang pagtatanong din kay Gabriel or kay Archangel Gabriel? Bakit naman ginanon mo? Ano ba? Sige, ikaw, Sai. Sige. Sunod na yan si Tita Che. Ayan, Andit, tapos Mendez, tapos Rodriguez. Ayan, yan na. Nasabi ka na po. Handa na po kayo, ha? Parang pinapakita dito na, yun nga, hindi, di ba hindi, para sa akin, kasi, hindi, wait lang, ano ba, yung pagtatanong niya dito is, parang, hindi talaga siya hindi siya naniwala agad kasi nga, yung pag-show up ni Gabriel, di ba sabi ng angel na, ano yan sa English? Di ba sabi ni Gabriel na, I am Gabriel ba? I am Gabriel who stands in the presence of God. So, ibig sabihin, di ba siya yung sugo ng Panginoon? And, yun yung word ng Panginoon. So, parang, hindi siya, nag-doubt siya. So, ang pag-doubt, hindi yun sign na hindi naniniwala. Ha? No, dadaan mo lang siya. Sige. Okay. Ang pagdadoubt ba, masasabi mo na hindi na naniniwala? Okay. Yes, ang doubt is hindi paniniwala. Doubt nga eh. Kabaliktaran ng Hindi. Naniniwala. Sige. Nagtanong lang siya eh. Kasi nga, nagtataka siya. Dahil nga yung sa sitwasyon nila na matanda na sila, hindi mo naman sasabihin, hindi siya, di ba nga, namuhay sila ng, anong tawag yan, walang, kumbaga talagang naniniwala sila, di ba? Walang kapintasan sa harap ng Diyos, ng Panginoon. Yung pagtatanong ba nila sinabi ka, parang inano kagad na, hindi na kagad sila naniniwala. Yun, hindi na ba pwede magtanong? Hindi kasi di ba may sinabi dito si sino ba yun? Parang inano kagad ni Gabriel na hindi ka naniniwala. Nagtanong siya. I mean, yung pagtatanong na yun is, kasi nga, matanda na siya. Parang Kaya nga, parang nagtataka lang siya. Parang wala siyang believe sa word ng Panginoon. Kasi nga, matanda na siya. So, hindi na siya magkakaana. Ganun. Sige, pakinggan natin yung iba. Yung iba. Okay, sige. So, si Siren naman, medyo iba, no? Iba doon sa, nila daddy at mommy. Sige. Tita Che, okay lang po ba? Marinig lang namin din ng iyong Sige. Sige po. Actually, nabasa ko to kahapon Binasa ko siya. Parang ang sa akin, yung si Gabriel, pinadala siya ng Panginoon. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Parang yun yung pagkakaintindi ko naman para kay Zacarias. Bakit hindi ka naniniwala? Kasi sinabi nga ni Gabriel, di ba, tumatayo ako sa harapan ng Diyos. Nakipag-usap ako sa iyo para ipahayag yung magandang balita. Bakit parang nag-aano ka? Dapat, kung naniniwala ka sa Panginoon, paniniwalaan mo yung sinasabi ko sa iyo na ito yung mangyayari, gawin mo, parang ganun. Yun yung pagkakaintindi ko naman dito. Ayun. Okay, so, thank you po, Tita Che, no? So, magkapareha po sila ni Siren, no? Sa na-share po ni Tita Che. Thank you, Tita Che. Ayan, punta naman tayo sa... Sige. Ano ba yung sunod? Mendez, no? Mendez. Sige. Sino mauna? Yung maganda or yung pinakamaganda? Di nyo alam, no? Sino? Sino mauna?
Yung original or yung ano? Sige, mauna muna yung nanay. Sige, yan. Sa akin naman ano lang, yung galing na rin sa mga unang sumagot. Naandun na yung paniniwala nila sa Panginoon. Parang na-miss lang siguro si Sakarayan, na sa edad nilang ganon, magkakaanak pa ba sila? Parang question lang naman siguro niya yung sarili niya. Pero naandun pa rin naman kasi yung ano niya na imposible silang magkaanak kasi may edad na sila. Pero alam niya na walang imposible sa Panginoon. Lahat magagawa ng Panginoon. Kaya na-question niya yung sarili niya na magkakaanak pa ba kami? Ako may edad na. Ganon din si Elizabeth. Baog pa si Elizabeth at saka may edad na rin. Pero yung question na yun, parang doon lang galing sa kanila. Pero yung ano ng Panginoon, hindi nila question yung mangyayari at magagawa ng Panginoon. Yun yung ano ko doon. Kaya lang, inano ng ipinakita din ni Gabriel yung anghel na dahil sa parang ang ano kasi ng anghel na hindi naniniwala si Sakarayan na dahil hindi ka naniniwala sa kakayahan ng Panginoon, kumbaga binigyan niya ipinakita niya kung gaano kapangyarihan ang Panginoon. Ito nga yung hindi siya naging pipi siya. Pero si Elizabeth naman naniwala siya sa Panginoon na dahil sa ano nga ng Panginoon sa tawag dito, ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niya na mangyayari 'yun kasi nga parang ano kasi yung ano ni Elizabeth sa Panginoon yung ano sabi niya dito. Ngayon kinahabagan yung parang ano siya, sige kung yun talaga ang ano ng Panginoon. Parang yun nga yung una kong sinabi kanina na alam niya na kaya ng Panginoon yun o mangyayari talaga ang nais ng Panginoon. Yun po yung sa akin lang. Okay. So parang kay tita, pareho kaladade, parang nagtanong lang naman, parang ganon. Okay, sige po. Thank you. Ate Arshan. Para sa akin, doubt, parang nagda-doubt po siya. Kasi, sabi nga, di ba yung parang pag once na hindi ka naniwala, ibig sabihin nagda-doubt ka po. Ganun. Kasi pag once na, kasi sabi ni mama kanina na naniniwala naman siya na walang hindi kayang gawin yung Panginoon. So, pag once kasi na alam mo na walang hindi kayang gawin yung Panginoon, dapat hindi ka nagda-doubt. Dapat kumbaga, ibig sabihin parang, dapat pag alam mo walang hindi kayang gawin yung Panginoon, parang, kailangan, parang, dapat pag alam mo na walang hindi kayang gawin ng Panginoon, dapat naniniwala ka. Ganun. Ayun lang. So, kay Ate Arshan naman, pagpapakita yun ng doubt, no? Yung naging tugon po ni sino to? Zacarias. Okay, thank you. Sige, kayo naman, Jamie. Sunod si Yana na lang. Ay, nagtuturo siya. May klase ba? Yung sa akin naman, yung una kong dito. Yung una pa lang na line na, how should I know this? Parang si Zacarias, nag-ask na siya for a sign, kumbaga. Na, parang, ayun nga, parang na-amaze nga siya na knowing niya yung condition ng wife niya, hindi na magkakaanak. Tapos, binigyan siya ng ganong, tawag dito yung salita niya, magkakaroon ng anak yung si Elizabeth, kumbaga. So, parang inaanak ko dito na parang si Zacarias, kumbaga, sabihin na natin na parang hindi sa gusto niyang ayaw maniwala. But, kumbaga, alam mo yun, yung parang feeling na it's too good to be true. Kumbaga na, parang ayoko na lang mag-expect kasi nga, madidisappoint lang ako. Kasi parang ang labo, kumbaga, ang hirap niyang isipin in our, kumbaga, human perspective, kumbaga natin. And iyon kasi talaga yung nature, kumbaga natin. No, na tayo na tao, iniisip talaga natin una kung ano yung circumstance bago kung ano yung
gagawin or yung kayang gawin ng Panginoon, kumbaga. Na, yun nga, it leads to unbelief, kumbaga. Na, yun nga, yung logical sense na lang natin na nawawala na yung kung ano yung soberanya at yung will ng Panginoon, kumbaga. And knowing nga sila Zacharias, kumbaga, mayroon na din silang alam, kumbaga, sa salita ng Panginoon. Okay, thank you. Si Avril, baka may gusto kayo share, Avril. Andyan si Avril, nakikinig na. Sige lang, Avril, pa next time, no? Pag pwede na. Okay, sige po. Ngayon, tingnan natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol dun sa tanong natin. Ang pagtatanong ba na ganito ni Zacharias ay pagpapakita ba ng hindi paniniwala or tanging nahiwagaan lang siya at gusto niya lang magtanong? So, yun yung tanong natin kanina, no? Well, sa unang tanong, kung ito ba'y pagpapakita ng doubt, again, tayo po, no, kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, wag po nating hayaang sumagot ayon po sa ating, sa tingin ko. Okay? Wag po ganon. Lagi nating sagutin siya kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At hindi po nagko-contradict ang salita ng Panginoon. Now, tingnan natin kung ano ba ang nasa salita ng Panginoon. Verse 20 will answer. Okay? Subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniwala sa akin mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan. So, ibig sabihin, the answer is, hindi po naniwala si Zacharias. Bakit? Kasi the Word of God says, sinabi na po yan ng salita ng Panginoon, hindi naniwala si Zacharias. Okay? Yan po ang sagot sa ating mababasa din, sa salita niya. Okay? So, ibig sabihin, yung pagpapakita o yung pagtatanong po dito ni Zacharias ay pagpapakita ng doubt or pagdududa or hindi paniniwala. Sino pong sumagot niyan? Ang salita mismo ng Panginoon. Sabi ng anghel na si Gabriel, sapagkat ikaw ay hindi naniwala. Okay? So, ganun po tayo. Ngayon, well, maganda na matatanong natin. Kasi nga, sa wordings nga po, di ba? Yung sa verse nga, sa tingin natin, hindi naman to pagpapakita ng pagdududa. Well, pwede po natin yon i-consider na bilang ano lang sa ating mga sarili. Pero, wag nating i-contradict kung ano man po yung sinabi ng salita ng Panginoon. Si Zacharias ay nagduda. Okay? No doubt, nagduda talaga si Zacharias. Now, ngayon naman, ang tanong, nagtanong lang naman siya. Hindi naman siguro ito pagdududa. Okay, nandun na tayo. Nagtanong lang naman siya. So, titingnan natin yung tanong niya. Okay? Sige, Dad, may gusto ka bang sabihin muna? Hindi pagdududa. Yung confused lang. Okay. Nagtaka lang. Oo, yun nga po. Sabi ko nga po kanina, siguro sa atin, sa tingin natin, parang nagtaka lang siya. Okay, pero maging maingat po tayo doon sa tingin ko lang naman kasi nagdaka lang naman siya. Kasi kapag ganun po tayo, hindi rin tayo naniniwala sa sinabi ng salita ng Panginoon na verse 20, siya ay hindi naniwala. Naintindihan niyo po yon? Okay, naintindihan ko naman na hindi, ang akin lang naman, parang nagtaka lang naman siya. Well, yung mga ganong statement kasi, nagpapakita rin yun na hindi tayo naniniwala sa sinabi ng salita. Di ba? But ang dapat gawin natin is tingnan natin yung verse 18 ay pagpapakita ng pagdududa talaga. Hindi yung parang itatry talaga natin i-contradict ba? Hindi, nag-ano lang naman siya, nagtaka lang naman. Okay? Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Sige, Dad. Ako hindi ko kino-contradict. Nagtaka lang nila. Yes. Oo nga. Hindi, naintindihan ko naman. Hindi ko kine-question yung Panginoon. Siyempre, hindi. Ang ko lang, pinupunto ko lang dito, yun nga, yun lang, nagtanong lang siya. Nagtaka. Parang ganun ba? Confused. Sign na ba yun na hindi siya naniniwala? Yun lang sa akin. Kumbaga parang
Hindi. Nagets, I think nagigets naman po natin lahat, no? Pero yun nga po, bali, kung kini-question natin siya, kasi hindi mo naman yung matatanong kung sa tingin mo talaga parang naniwala siya eh. Di ba? Siguro ang point lang ni Daddy, kasi dito sa wording dito sa 18, parang hindi naman siya nagpapakita ng hindi paniniwala. Siguro yun ang inaano ni Daddy. Parang hindi naman siya nagpapakita ng hindi paniniwala, but nagtaka lang daw siya. Nagtaka lang. Okay, yun ang ating maiisip. Sige. So, but anyway, sana clear na po sa atin na hindi talaga naniwala si Zacharias. Okay, nagduda talaga siya. Meron talagang unbelief sa kanya. Now, ito yung tanong, paano natin mapuprove yun? Yun na lang siguro, no? Paano natin maprove na nagtaka talaga siya? Sa 18, it seems parang nagano lang naman siya, nagtanong. Yun nga yung issue dito. Parang nagtanong lang naman siya. Okay? So tingnan natin. Sabi ni Zacharias, paano ko malalamang gayon nga? 'Di ba? Paano ko malalamang gayon nga? So ibig sabihin, sabi ni Jamie kanina, si Zacharias po ay humihingi ng senyales. Okay? Humihingi siya ng senyales. Humihingi siya ng sign na malalaman niya na totoo nga yung sinasabi niya. Naintindihan niyo po yan? Humihingi po ng sign si Zacharias upang malaman niya na totoo nga ang sinabi ni Gabriel. So ibig sabihin, siya po ay nagdududa. Give me a sign. Bigyan mo muna ako ng senyales para malaman ko na totoo nga yung sinasabi mo. Ibig sabihin, yung sinabi ni Zacharias, nagda-doubt pa siya doon. Kailangan niya pa ng senyales. Parang ganito po yon si Thomas. Natandaan niyo po si Thomas? Sabi nung mga alagad, nakita namin si Jesus Christ, ganito, ganyan. So, anong sagot po ni Thomas? Kung hindi ko mahawakan ng kanyang kamay na may butas, hindi ako maniniwala. So, even si Thomas, he doubted. Kahit na makita ko si Jesus, pero kung hindi ko mahawakan na may butas nga yung kanyang kamay, hindi ako maniniwala. Di ba? Parang ganun din po ang nangyari kay Zacharias dito. Bigyan mo muna ako ng senyales para maniwala ako na totoo nga yung sinasabi mo. Kaya nga, di ba, ang tanong niya, paano ko malalamang totoo yan? Ganun po yun eh. Paano ko malalamang gayon nga? Di ba? Paano ko malalaman na totoo yung sinasabi mo? Give me a sign. Give me a proof. So, doon po, nagpapakita siya ng pagdududa. Hindi siya naniwala. Okay? Parang ganito po yun. Sige, gawa natin ng real na situation. Sasabihin ko sa inyo, nanalo, nandyan na si ano. For example, may pupunta sa inyo, may nagsabi sa iyo, nandyan na si, sino ba? Sino bang pwede? Nandyan na si, Digong. Di ba? Pag sinabi mong, patingin mo na ng picture kung nandyan na nga. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka na naniniwala. Maniniwala ka lang kung may napakita ng picture sa'yo. Ganon din po dito ang nangyayari kay Zacharias. Sige, Dad. Tama. Nagpapakita rito na nagduda o hindi talaga siya naniniwala. Mayroong hindi paniniwala. Kasi nga, ang pagpakita pa lang ng anghel, nasugo ng Panginoon, dapat sign na yun eh. Amen. Di ba? Tama. Amen. Yun ang magandang sign na galing nga sa Panginoon, di ba? Yung balita na yun. Amen. Tama. Okay. Tama. Actually, yun yung yun yung next natin na pag-uusapan sa verse 19 eh. 'Di ba? Pero bigyan ko lang po kayo ng para po mas maging maayos din po yung pagkakaano natin dito. Alam niyo po ba na ang salita niya, even yung promise pa lang po na sinabi ni Gabriel, sapat na po yun eh. Sapat na po yun na rason upang siya ay maniwala or tayo ay maniwala. Why?
Kasi ang salita ng Panginoon ay higit na sapat para sa ating kasiguradahan dahil siya na nagsabi ng pangako ay ang Diyos. Naririnig niyo po yun? Kung ano man po ang pangako ang kanyang ibigay, sapat na po yun kasi siya na nagsabi ng pangako ay ang Diyos. No? Now, kung matatandaan niyo po, gaya nung nangyari po kay Abraham, no? Basahin natin yung Genesis 15. Genesis chapter 15 verse 6. Tingnan niyo po to. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Now, meron pong magandang wordings dito. Sumampalataya siya sa Panginoon. Hindi po sinabi na siya'y sumampalataya sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Meron pong kaibahan yung dalawang yon. Yung naniwala ka sa sinabi at naniwala ka sa nagsabi. Okay? So, gusto ko lang po ipunto sa inyo, no, na yung palang pangako na binitawan ni Gabriel, dapat naniniwala ka na. Kahit ano po yung sabihin nun, basta sinabi ng Panginoon, maniniwala tayo. Bakit? Sinabi yun ng Panginoon eh. Yung nagsabi mismo, yun pa lang sapat na dahilan upang tayo ay maniwala. Whatever, regardless kung ano man ang sabihin sa'yo. Naintindihan niyo po yun? Basta sinabi ng Panginoon, maniniwala tayo kasi ang Panginoon na nagsabi niyan eh. Ang Panginoon ang nagsabi niyan. Diba? Pero dito kay Zacarias, ano po nangyari sa kanya? Nagpakita talaga siya ng doubt, no? Paano ko malalaman na gayon nga? Now, okay, may dadagdag pa po. Sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. So may dinagdag siya dito. Ngayon, kanina may mga nag-share po sa atin na kumbaga siguro na-amaze lang sila kasi nga matanda. Paano yun mangyayari? And nasabi din ni Ate Arshan kanina na kumbaga doon mo talaga makita yung paniniwala mo na walang imposible sa Panginoon. Matanda ka man or ano man ang sitwasyon mo, mangyayari at mangyayari yan. Di ba? Now, kung matatandaan nyo po, no, pag sinabi po natin, alam nyo po ba dito sa atin, pag sinabi mong matanda na ako eh, ano ba yung implication nun? Pag sinabi mong matanda na ako eh, di ba? Ang implication po nun is, wala na akong kayang gawin. Di ba? Pag sinabi mo matanda na ako eh, wala na akong kayang gawin. Di ba? Yung mga katagang yon. Di ba? Nagigets niyo po ba yon? Hindi na, ikaw na lang, matanda na ako eh. Di ba? Pag ganun po, ibig sabihin, wala na akong kayang gawin. Di ba? Ngayon, tunay nga naman na wala tayong kayang gawin. Kahit na hindi pa po matanda sila Zacarias, kung hindi po ito loloobin ng Diyos, wala ding mangyayari. Naintindihan niyo po yon? Kumbaga wala po dahil matanda na sila or kahit bata pa. Now, lagi po nating tandaan, wala po yan sa tanda or sa bata na sila magkakaanak. Ang defining factor dito, kalooban ba yan ng Diyos? Tayo bilang mga mananampalataya, dapat naintindihan natin to. Diba? Wala yan sa tanda, wala yan sa bata. If it is God's will, it will happen. Kung hindi to kalooban ng Diyos, hindi to mangyayari. Yun po ang ating titingnan. Pero kaya lang, saan po nakatingin? Saan nakatingin? Saan nakatuon si Zacarias? Doon sa kanyang kakayanan. Na wala siyang kakayanan. Hindi mangyayari to. So you see, nasaan po ang dependence? Sa kanyang sarili. Hindi doon sa nagsabi. Di ba? Now, yun nga po, no? So kaya, ang tanging magagawa lang po natin ay ang maniwala, no? Now, sabi nga din po ni Jamie kanina, sabi ko pala kanina, mamaya nag Jamie, sabi ko po kanina, 'di ba si Abraham, naniwala siya sa Diyos. Now, bagaman nabanggit ko po si Abraham kanina, naniwala siya sa Diyos. Alam niyo po ba na may pagkakataon din na siya ay nagduda at kagaya ito ng sitwasyon ni Zacarias. Ano po yung binabanggit ko? Balikan natin yung Genesis chapter 17, verse 17. Tingnan niyo po ano nangyari. Na magkagayoy, nagpatira pa at tumawa si Abraham at sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na? So, sounds similar. Di ba?
Katulad po ito ng sinabi ni Zacarias. Ako, ano sabi ni Zacarias sa verse 18? Sapagkat ako ay matanda na at aking asawa ay puspos na ng mga araw. Abraham doubted. Nag-doubt po si Abraham. And it's the same words na sinabi ni Zacarias. So pagpapakita po ito ng pagdududa. Now, maganda po na nabanggit kanina si Abraham. Bakit po? Kasi si Zacarias po, tandaan niyo po, si Zacarias po ay isang pari. At ano nga po ang mga ginagawa ng pari? Sila po ang nag-aaral ng salita, specifically yung first 5 books. Mga kapatid, yung Pentateuch, first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the Pentateuch, the first 5 books, the law, yung pinatatawag na kautusan ni Moises, okay? At sila Zacarias po, inaaral po nila iyon. Ibig sabihin, si Zacarias na isang pari, familiar siya sa story ni Abraham. Familiar siya sa paniniwala ni Abraham, sa pagdududa ni Abraham, at yung naging sagot ng Panginoon sa pagdududa ni Abraham, at familiar din siya sa paggawa or pagpapakita na tunay nga ang pangako ni Abraham, ng Panginoon kay Abraham. Familiar siya doon. He is very familiar with the story. Di ba? Kaya lang, kumbaga sa ikumpara natin sa ibang tao, si Zacarias po ang sana or ine-expect natin na maging tama yung tugon niya. Kasi he is a priest eh. He knows the story. Alam niya yung story ni Abraham eh. Pero, yun nga, 'di ba? Nawala. Hindi niya yun pinaniwalaan. Okay? So ano pa? Now, tandaan po natin ang kasalanan na hindi po mapapatawad ay ang unbelief or ang hindi paniniwala. Okay? Ang kasalanan po, alam niyo po ba, kapag hindi ka naniwala, that will really send you to hell. Okay? Ang hindi paniniwala. You doubt. Once you doubt God, di naniwala, yan po ang kasalanan. Specifically sa kanyang anak. Okay? Kay Jesucristo. Now, dito naman, hindi siya naniwala doon sa pangako. But anyway, makikita po natin dito na dinisiplina po talaga si Zacarias. Okay? Dinisiplina. Why? Kasi nga doon sa verse 20, tingnan nyo po. Okay? Ikaw ay magiging pipi at di ka makakapagsalita. So you see, yung pagiging pipe at pipe ni Zacarias is a sign na dinidisiplina siya ng Panginoon. Dinisiplina siya ng Panginoon dahil sa hindi niya paniniwala. Now, you see, ito po ang kaibahan. Kapag ikaw po ay mananampalataya, you will receive discipline. No? Kapag ikaw hindi mananampalataya, you will be punished. Okay? Now, by the way, footnote ko lang po, no? Dagdag ko lang po. Verse 18. Ito po, isa din po to sa verse na nagpapakita na hindi po talaga nanalangin sila Zacarias ng anak para sa anak. Okay? Yung prayer po na tinugunan, hindi po yun prayer dahil sa anak or sa pagkakaroon ng anak. Kasi why? Kasi dito pa lang sa 18, itong sagot ni Zacarias pagpapakita na he doubted eh. Kasi kung nagpe-pray siya for a son, well, nung sinabi yun ng anghel na si Gabriel, matutuwa siya. Pero ano yung tugon niya dito? Sure ka dyan? Sure ka dyan? Tandaan na kaya ako. So, ibig sabihin, isa po to sa proof na hindi talaga siya nanalangin for a son. Naintindihan niyo po? Dinagdag ko lang kasi nung nakaraan, di ba, ng mga Bible study, meron po tayong pagtatanong na ano kayang pinag-pray ni Zacarias? Ito ba'y patungkol sa kaligtasan ng Israel or ito ay patungkol sa pagkakaroon niya ng anak? So verse 18 ay magbibigay sa atin ng sagot na hindi yon panalangin patungkol sa anak. Naintindihan niyo po? Dagdag ko lang po yon. Now,
dagdagan natin yung verse 19. Ito maganda, nabanggit na po ito ni Daddy at saka ni Tita Che, no? At ni Siren at ni Jamie ata. Ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Yun, nabanggit ni Daddy kanina, if may nagpakita sa iyo ng anghel, yun pa lang is a sign. Actually, ito po yung senyales kay Zechariah na totoo yung sasabihin nito kasi ito ay anghel na nagmumula sa Panginoon. And 'di ba matatandaan po natin yung background nitong Luke chapter, itong Gospel of Luke, itong story dito, 'di ba? 400 years na wala pong anghel, walang propeta, wala pong milagro, wala po talagang pagpaparamdam ang Panginoon for 400 years. And for the first time in forever, after 400 years, there was an angel appeared. Okay? So, doon pa lang, ito, malaking malaking ebidensya na ito talaga ay galing sa Diyos. So, kung ano man ang sabihin nun, dapat naniwala si Zecharias. Di ba? No, sapat na ito na tanda na sa kanya upang paniwalaan ang Diyos. Okay, naiintindihan, nakaka-follow pa po ba kayo? At ano po, ako ay sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. And again, si Zacharias po ay pari. So, siya po ang mas nakakaalam na ang mga anghel ay tagapagpahayag ng mensahe ng Panginoon. Okay? Alam niyo po ba, yung mga pare and yung mga tao sa Old Testament, alam nila na ang anghel ay tagapagbigay ng mensahe ng Panginoon. Di ba may propeta? May mga propeta? Meron din pong anghel at yun ay nagbibigay or nag-ahayag ng mensahe ng Panginoon. And Zacharias, bilang isang pari, siya ang mas nakakaalam kumpara sa ibang mga Hudyo na ang anghel ay tagapagpahayag ng mensahe ng Panginoon. Pero, nag-fail po si Zacharias na makita yun. Nag-doubt siya. Di ba? Humihingi siya ng sign. Well, here's the sign. Gabriel is an angel. And angel is messenger of God. Naintindihan niyo po yun? Okay? But, sadly, nag-fail po si Zacharias na maniwala. Nag-doubt siya sa sinabi. Kung kaya, in verse 20, sabi dito, subalit, ngayon, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, so ibig sabihin, hindi po talaga naniwala si Zacharias. Okay? So yun po yung pagkakamali dito ni Zacharias. But then again, makikita nyo ngayon dito na faithful pa rin ang Panginoon. Okay? Na nag-fail pong maniwala si Zacharias but faithful ang God. So dito rin natin makikita, matututunan na hindi talaga yan nakadepende sa atin. Alam niyo po minsan, baka may ganito po tayong pag-iisip. Ito dati, lagi ko rin ito naisip. At ito rin talaga ang pag-iisip na tinuturo sa amin dati. Alam mo bakit hindi ka nagkakaroon ng mga Bible study contact? Alam mo bakit hindi mo nabubuo yung 12 mo? Kasi may kasalanan ka pa rin ginagawa eh. Hindi ka faithful sa prayer mo, hindi ka faithful sa quiet time mo, hindi ka faithful sa ano mo. Kaya tingnan mo sila. O nangihina rin, hindi nag-grow. O tingnan mo ikaw, 3 pa rin yung bina-Bible study mo, hindi nadadagdagan. So may mga ganun po ba? No? May mga ganun pag-iisip. No? Pero dito natin makikita, it's very wrong. Kung ano man ang loobin ng Panginoon, regardless of kung sino ka man or kung ano man ang ginagawa mo, ito ay mangyayari. Di ba? Zacharias failed to believe, but God did not fail to fulfill His promise. Kasi God is God. Di ba? Okay? But anyway, meron din pong mga conditional. Okay? Meron din conditional. Pero ito, pinapakita dito na unconditional yung promise ni God. Di ba? So, by the way, ito pong sinabi dito, ikaw ay magiging pipi at di makakapagsalita. Parang ano siya, no? Parang makikita natin parusa. But again, hindi po to parusa. It is a discipline by God. At meron pa po itong isa ding purpose. Bakit po
na bakit po naging pipi at di nakapagsalita si Zacarias? Grabe no, grabe si God. Why? Bakit ko po ito nasabi? Ito ay may magandang dahilan. Hindi lang ito bilang pagdidisiplina sa pagdududa ni Zacarias, bagkus ito'y ginamit ng Panginoon upang maging tanda. Pakinggan niyo po, ito pong pagiging pipi ni Zacarias ay ginamit din ng Panginoon upang maging tanda sa lahat ng mga tao sa bayang iyon na siya ay Diyos at siya'y kumikilos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Narinig niyo po yon? Ito ay yes, pagdidisiplina, pero ito rin po ay pagpapakita at tanda sa mga tao doon na ang Diyos ay tunay ngang Diyos at siya'y tinutupad ng kanyang pangako. Why? Basahin natin ng 65 to 66. Nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila at ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-uusapan sa buong lupaing maburol ng Judea. Lahat ng mga nakarinig ay inalagay ang mga ito sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Bakit po nila to nasabi? Bakit po nagkaroon sila ng ganitong pag-iisip? Kasi po, ito po yung time na tinuli na po si John the Baptist 8 days after niyang ipanganak, and then si Zacarias po ay nakapagsalita na pong muli. So dahil po sa mga nangyaring iyon, nagbigay ito ng, alam niyo yon, tanda, nagbigay ito ng parang sa mga tao, hala, yung batang yan, no, ang kamay ng Panginoon nasa kanya. So you see, yes, it was a discipline, pero ginamit din yun ng Panginoon for His purpose na ipakita sa mga tao na nandito na ang Panginoon. Di ba? Kasi nga, silent years for 400 years. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? Okay? Okay, tapusin lang natin. Malapit na. Yun nga, dahil nga, hindi naniwala si Zacarias. No? Lagi nating tandaan mga kapatid, yes, we are God's sons and daughters, pero kung meron po tayong unbelief or hindi paniniwala, may karampatang parusa po yan. May karampatang pagdidisiplina po iyan sa atin. Lagi po nating tandaan. Okay? God is just. Yes, we are His sons and daughters, pero hindi po ibig sabihin nun kapag may ginagawa tayong mali, ay tinotolerate niya na lang. Hindi. Lagi niyo pong tandaan, God is love. Mga kapatid, makinig kayo dito. Napaka-importante nito. God is love. Kaya lang, magkaiba po ang love ng Panginoon sa love na meron tayo. Ano bang merong love tayo? Sentimental love. Ano pa yung sentimental love? Yun nga, yung mas importante sa atin yung okay kayo, na nagdudulot ng pag-tolerate na lang kahit na nagkakasala na. But, ang pag-ibig na meron ng Panginoon is holy love. That's the difference. Tayo, sentimental love, but God's love is holy love. Ibig sabihin nito, ang pag-ibig na ito ay hindi natutuwa sa mga kasamaan or mali. So, lagi nating tandaan, yes, we are His sons and daughters, pero pag tayo po ay sumusuway sa Kanya, didisiplinahin niya po tayo. Okay? Gaya na nangyari kay Zacarias. Hindi po siya nawala sa pagiging alagad ng Diyos, pero yes, nakita nyo naman, siya po ay dinisiplina ng Panginoon. And ganun din po ang mangyayari sa atin. Now, last point. Patapos na po tayo. Sa Tagalog kasi iba yung Ito, hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Ito, napakaganda po itong phrase na ito. Hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Now, isa sa mga dahilan po ng ating pagdududa at ang pagdududa din ni Zacarias is ito, ang pagtingin natin sa sarili nating oras. Narinig niyo po yon? Ang isa sa dahilan bakit may pagdududa sa atin, dahil tinitingnan po natin ang ating sariling oras. No? Sa sarili nating oras. Gaya ni Abraham at ni Sarah. Alam niyo po ba si Sarah din ay nag-doubt. Genesis 18, 12 to 15. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah? Na sinasabi, tunay kayang ako'y magkakaanak
kahit matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. No? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Ay, hindi na gumagana. Sorry, verse 15. Subalit, nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa. Nagano pa si Sarah, no? So makikita nyo dito, Sarah doubted as well. Bakit? Tingnan nyo po. No? Ang tiningnan kasi ni Sarah, yung oras niya din. Tanda na ako eh. Yung asawa ko, matanda na rin. Pero tingnan nyo po, anong sinabi ng Panginoon? Babalik ako sa takdang panahon, sa tamang panahon, ikaw ay magkakaanak. Now, ito po talaga ang isa sa mga reason bakit po tayo nagda-doubt. We always look on our time. Okay? Hindi po sa time ng Panginoon. So, si Zacarias ay nakatuon po sa kanyang oras. 'Di ba? Matanda pa ako. Sabi niya, no, maaring naisip nila na kung, siguro ganito naisip nila Sarah at ni Zacarias at ni Abraham. Siguro kung inihayag yun sa akin ng anghel nung bata pa ako, maniniwala ako eh. 'Di ba? 'Di ba? Ano niyo po yan, mga kapatid? Nag-doubt siya. Bakit? Matanda na ako eh. Pero siguro kung Gabriel, sinabi mo yan, yung mga 35 years old pa ako, ay, maniniwala ako sa'yo. Magkakanak talaga ako. Pero why he doubted? Tinignan niya yung oras niya. Tanda na ako. Pero again, hanggang sa araw na mangyari ang bagay na ito, no? Sa takdang panahon. Sa itinakdang panahon ng Diyos. Okay? So, yun lang po ang aking pong may share din sa inyo sa atin pong pag-aaral dito hanggang 20. So, sana nakatulong po ito at nagkaroon po ng encouragement sa inyo, lalong-lalo na po sa paniniwala sa salita ng Panginoon. Okay? Now, idagdag ko lang po, ang paniniwala sa salita ng Panginoon ay nagdudulot ng pagsunod sa kanyang salita. Okay? Hindi lang po ito sa mga promise. Okay? Kung sinabi ng Panginoon, ikaw ay mamamatay kung ikaw ay nagpapatuloy sa iyong mga kasalanan, kung naniniwala ka dyan, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Tindihan niyo po yun? Hindi lang po ito sa promise, no? Even in God's commands. Okay? Sige po, at 5:34 na. Salamat sa nakasali sa ating Bible study at yung sa mga nakikinig ngayon sa online. Tita Bing, kung nakikinig ka man at sa iba pa. Maraming salamat. So let's pray po sa closing. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Hindi tunay nga na ikaw ay tapat. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. At salamat sa pagpapaalala mo sa amin na dapat hindi namin tingnan ang aming kakayanan, tingnan ang aming oras, tingnan ang aming mga kayang gawin. Bagkus ikaw na siyang Diyos ay sapat na upang kami ay maniwala kahit na ano pa man po ang iyong sabihin, ipangako, or ipagawa sa amin, Panginoon. Naway maging malinaw po ito sa bawat isa na ikaw ay Diyos. Kung ano man yung sabihin, kami ay maniniwala dahil ikaw ay Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, luwalhatian ka. Ito namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po sa lahat. Bye-bye, Abril, Tito Che, Tita Arshan, Tita Susan, and Ma'am Dad Sai. Hi, Zoe! Bye-bye po. Casey. God bless po. Bye-bye na. Diyan si Zoe, Casey. Oh. Bye-bye. Say goodbye. Kamiyot. Bye-bye.